Mga idol at kabayan, breaking news! Barko ng Amerika binulabog ang iligal na ginagawang maritime patrol ng China sa Baho de Masinloc habang nagpapatrol ang mga barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia sa palibot ng Panatag Shoal sa di kalayuan. Naroon din ang barko ng hukbong dagat ng Amerika na nagsasagawa ng surveillance sa posibleng kumukubling submarino ng China sa karagatan ng West Philippine Sea. Buti na lang kahit holiday, tuloy ang ginagawang pagbabantay ng mga tropa ni Uncle Sam. China, araw-araw pinapanawagan sa Pilipinas na huwag ituloy ang pagbili ng mid-range missile system. Araw-araw ding nakikiusap ang China na alisin na sa Pilipinas ang US mid-range na inilagay sa Hilagang Luzon. Ito pala ang ikinakatakot ng China mga kabayan. Sa mismong bibig ng Chinese Foreign Ministry, ikinakatakot nila dahil pwede pala itong lagyan ng missile na merong nuclear warhead. Pero kung tutuusin mga kabayan, sa kasalukuyan, nasa 500 nuclear missile ang meron sa China pero tuloy pa rin ang kanilang paggawa nito. May narinig ba sila sa Pilipinas? Ganito rin ang panawagan ng Chinese military na wag nang ituloy ng Armed Forces of the Philippines ang pagbili ng mid-range missile system dahil makakasama daw ito sa rehiyon. Pero nanindigan ang National Security Council ng bansa na walang pakialam ang China sa pagpalakas ng hukbong sandata ng Pilipinas. Dapat ba tayo makinig sa China mga kabayan o ituloy lang ang pagbili ng mga missile system sa Amerika? China kinumpirma na nagsagawa ang kanilang Coast Guard ng maritime patrol sa paligid ng Baho de Masinloc. 3 sa malalaking barko ng China at 6 pang mga Chinese Maritime Militia vessel ang kabilang sa armada ng China na namataan sa teritoryo ng Pilipinas. Pero binulabog ng barko ng US Navy ang mga barko ng China nang magpakita ito sa lugar. Ang United States Naval Ship Victorious ay namataang nasa di kalayuan ng Baho de Masinloc na nagsasagawa ng Freedom of Navigation Operation. Makikita na ang nasabing barko ng Amerika ay nasa pagitan ng Santa Cruz Zambales at Baho de Masinloc. Ang tanong, bakit wala ni isang barko ng China ang bumuntot o lumapit man lang sa barko ng Amerika sa kadalasan nilang ginagawa sa mga barko ng Pilipinas? Ang sagot, dahil umiiwas ang barko ng China kapag nandyan ang mga barko ni Uncle Sam. Ang United States Naval Ship Victorious ay isang surveillance vessel na posibleng sinusuyod ang katubigan ng West Philippine Sea sa posibleng nagkukubli o nagtatagong mga banta tulad ng submarine ng Chinese People's Liberation Army Navy. Sa ibang balita naman, matapos sabihin ng China na gusto nila ng kapayapaan sa Pilipinas, muling naglabas ng opisyal na pahayag ang tagapagsalita ng Chinese Foreign Ministry. Ayon kay Mao Ning, ang Typhoon missile system na kung saan naroroon ngayon sa Hilagang Luzon ay hindi raw isang defensive weapon. Ito daw ay isang strategic at isang armas na ginagamit para sa opensiba na kayang magdala ng mga conventional at nuclear warhead. Ako po, ito pala ang dahilan kung bakit halos mabuang na ang China. Posibleng ito na ang armas na katapat nila. Ganyan ang tinatawag na deterrence. Kahit isang missile lang ang merong nuclear, mapapaisip talaga ang kahit sinong bansa na lusubin ang Pilipinas. Ito ang isa sa mga rason kung bakit nagawang salakay ng Russia ang mga teritoryo ng Ukraine. Ukraine dati ang may pinakamaraming nuclear weapon. Mas marami pa kaysa Russia. Tinaguri ang 3rd largest nuclear power ang Ukraine sa mundo. Dahil sa isinuko ng Ukraine ang kanilang mga nuclear weapon, nagkaroon ng pagkakataon ang Russia na makipagdigma dito. Ngayong merong US mid-range missile system sa bansa, kitang-kita na lahat ginagawa ng China para mapaalis ito sa Pilipinas. Dagdag pa ng Chinese Foreign Ministry, ang pananatili ng Typhoon missile system sa Pilipinas ay posible daw na magkaroon ng geopolitical confrontation at panganib sa posibleng karerahan ng mga armas sa rehiyon. Ang Typhoon missile system daw ay isang banta sa kapayapaan at seguridad. Nako China, wag nyo nang linlangin ang mga Pilipino sa kasalukuyan. Ayon sa mga source, merong 500 nuclear weapon ang China. Kapag kami ang nagsabi na alisin nyo ang inyong mga armas sa nuclear, papayag ba kayo? Wag nyo na kaming diktahan dahil mapayapang namumuhay ang mga Pilipino. 低风中导系统核常兼备，不是防御性武器，而是战略性进攻性武器。菲方配合美方引入低风，将自身安全和国防拱手于人，把地缘对抗和军备竞赛风险引入域内，对地区和平安全构成实质性威胁。 Naglabas din ng pahayag ang militar ng China na tinututulan nito ang pag-deploy ng US mid-range missiles sa Pilipinas. Ibig sabihin nito mga kabayan, talagang nakakaramdam ng pagkabahala ang China sa kakayahan ngayon na meron ang Pilipinas. Dati puro banta ang naririnig natin sa kanila. Ngayon, nakikiusap ang China na baguhin ng Pilipinas ang mga plano nito. Pero pagbuo ang loob ng Marcos administration at ni Department of National Defense Gibo Chodoro Jr. na ituloy ang pagbili ng mga mid-range missile system, kinontra naman ni Secretary Anyo ang mga paratang ng China
China. Naglabas ng opisyal na pahayag ang National Security Council ng Pilipinas. Inihayag ng kalihim na nananatiling matatag ang independent foreign policy ng Pilipinas. Hindi totoo ang mga paratang at puro espekulasyon lamang ang sinasabi ng China na paglagay ng US missile system sa bansa ay bahagi ng pagpapatagisan ng mga armas o banta sa rehiyon. Ang Pilipinas ay tulad lang din ng ibang mga bansa at may karapatan na pangalagaan ang seguridad ng mga Pilipino. Ang pagbili ng defense system kung saan kabilang na ang Typhoon missile launcher ay isang hakbang upang mapalakas ang kapabilidad ng Pilipinas na hadlangan at masiguro na handa tayo na depensahan ang ating teritoryo kapag kinailangan. 美方有关法案渲染所谓中国军事威胁，为增加军费、维持霸权找借口，粗暴干涉中国内政，危害世界和平稳定。我们对此强烈不满，坚决反对。中国从来就无意挑战谁，美国最大的敌人是他自己。美国军费冠居全球，还逐年加码投入，充分暴露其好战成瘾、霸权扩张的本性面目。中方坚决反对美戴飞部署中导系统，菲方迎合美方妄图引入低风中导系统，挑动地缘对抗和军备竞赛，推升地区紧张局势。我们认为菲方应认清这一问题的高度敏感性和严重危害性，按照此前的公开承诺撤走中导系统，停止损害地区国家和人民的安全利益。对，具体来说，菲方一再组织海警船和渔船侵犯中方领土主权和海洋权益，危害南海地区和平稳定，妄图扮可怜相、卖惨博同情，混淆国际视听，这是一定不会得逞的。中方奉劝菲方立即改弦更张，回到同中方通过谈判协商解决问题的正确轨道上来。目前，两军正在全面有效落实双方就边境有关问题达成的解决方案，进展顺利，效果良好。中印关系重回正轨，符合两国和两国人民的根本利益。中国军队愿与印方一道，认真落实两国领导人的重要共识，推动更多交流与互动，促进两军关系发展，共同维护边境地区可持续的和平与安宁。台湾是中国的台湾，不容任何外来干涉。解放军怎么打毒促统？台独分子其实用不着费思量，敌武拒统，死路一条，谋独挑衅越甚，脖子上的绞索越勒越紧。Laban Pinas.